Hi, hello everyone there. A pleasant day to each and every one of you. Ayan. So, matagal din tayong hindi nagkausap. Pasensya na. Ganun talaga busy ang mga buhay-buhay. Ayan. So, I'll be discussing today about, of course, still in English po. Okay? So, but before discussing the proper lesson that I'm gonna share you today is, I would like to review again about the past lessons that I had. No? Kasi nakaraan na kaya adhad. Yung about the origin of the English language, no, review lang natin. It originated from what? From England, no? Tandaan natin yan. To the parents, to the guardians. Maganda po itong ating ginagawa kasi this is a review, hindi lamang po sa inyo, higit sa lahat sa inyong mga kids, no? Kasi I'm sharing here about the simple lessons in English and especially the grammar, the basic English, no? Alright. So, magandang tulong po ito sa inyo. Hindi na kayo mahirapan ng kadadaldal sa inyong mga anak. Again, so nag-originate siya sa England at ano pa ba? Pero sa atin sa Pilipinas natin, sa bansa natin, ang ginagamit natin ay hindi naman from England, no? Ang ginagamit natin na English sa ating bansa ay ang American English. Okay? So, tandaan natin yan ha, kasi nga, mas mabilis at madali ang American English gamitin at doon na tayo nasanay. Okay? So, I'll be sharing to you this time ano, the kinds of nouns. But before that, naalala ko nga pala, ang 8 parts of the speech is we have the noun, no? The noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunctions, prepositions, and interjections. At saka ngayon may sinama na silang intensifiers. Alright, so a speech, no? When you say speech, it's a manner of speaking. Ayan. So let me share you about the seven kinds of nouns. Teka lang. Ayan, so these are the 7 kinds of nouns. Before explaining the 7 kinds of noun, alamin muna natin what is noun, ano? So noun is the name of person, places, things, and animal. So when you say, in Tagalog, ano yon? Pangalan daw ng tao, bagay, mga hayop, at pangyayari. Ayan. So that is noun. So first, we have here the proper noun, the common noun, the collective, abstract, concrete, mass, and count noun. Let's begin from proper noun. So when you say proper noun, it refers to the specific name of a person, places, things, and animals. Okay? So pakinggan nyo maigi ang sinasabi ko. So ibig sabihin, halimbawa, kapag nagsulat ka niyan, usually yung mga capital letter dapat ang unang letra. Kasi ano nga, specific name eh. Okay, so halimbawa, Manila, hindi mo pwedeng isulat yan na small m. O kaya Bulacan, hindi mo pwedeng isulat na small b. Kailangan capital B-U-L-A-C-A-N. Alright, so ganun ang pagsulat ng proper noun. While when you say common noun, ibig sabihin pangkalahatan, ano? So hindi naman kailangan dyan ng capitalize mo yung first letter as long as ito ay pangkalahatan na tawag, no? Halimbawa, yung mga proper noun, common noun pala, common noun, halimbawa, teachers, no, engineers, pangkalahatan yan. You cannot actually, nga pala, naalala ko, when you say common noun, hindi mo agad-agad ma-identify kung male or female yon kasi nga pangkalahatan siya. Halimbawa, kagaya ng teacher, may mga teacher na babae, mayroon din lalaki. Pag engineer, may engineer na babae, may engineer din na lalaki. So, ganun siya. Mga examples ng common noun. Pag tinawag naman na collective, ito yung mga grupo. Halimbawa, bouquet of flowers, school of fish, herd of cattle, marami pang iba. Okay, so basta, ano siya, grupo, no? That is called collective nouns. Pero pag abstract naman na tinatawag, ito yung mga pangloob natin, mga tawag doon, untouchable, yung mga intangible things. Ano yun? Halimbawa, yung love, anger, sadness. Ayan. So, when you say concrete, it refers naman to the senses that we have. Ano itong mga examples nito? These are, halimbawa, lightning, thunders, ayan, etc. Okay, so pag tinawag naman na mass noun, it refers to what? To the uncountable nouns. Mga hindi nabibilang. Usually, mga liquids, no? Halimbawa, sugar, vinegar, sand, stones, etc. Mga hair, ganyan. Yan ang mga mass nouns. Mga hindi nabibilang. Pag tinawag naman na count nouns, syempre yung mga nabibilang.
Ano yung mga count nouns? Yung mga nasa paligid mo lahat, mga count nouns yan lahat. Bag, shoes, tables, computer, cellphones, mga count noun yan lahat. Say okay, no? So napakadali lang, 'di ba? Intindihin ng kinds of nouns. Okay, so sana naintindihan ninyo 'yon na aking na-share ngayon about the kinds of nouns, no? Parts of speech. Nasa noun pa lang tayo. Balik tayo kasi um ayun lang, gusto ko lang i-repeat. Kasi naituro ko na may mga videos naman ako dito about sa past videos about nouns. Pero mas mainam yung inuulit-ulit natin lalo na sa mga bata, no? Alright. So, again, so kung kayo ay mga parents, mga nanay, tatay, o kaya mga magulang, mga busy kayo, no? You can share this video to your kids para na sa ganun ma-revision. Especially mga elementary dyan, even mga high school. May mga videos naman tayo dito na suitable for high school, no? Mga simple grammar, basic in English. Ayan. So, iyon. I hope na you keep on supporting me guys, no? Sa aking channel na ito. At mahal na mahal ko po kayo. Sana ay yun nga, magtulungan tayo para dito sa ating ikabubuti at ikaunlad natin lahat. Medyo nagkakaedad na tayo, so kailangan natin magtulungan. Ako naisip ko, kaya ako ginagawa ito because I wanna share my skills, no, my talents, kung ano yung natutunan ko sa aking pagtuturo para at least mag-mentor. Nasa mentoring na ako ngayon, okay, sa inyong lalo sa kabataan. Okay, so marami pong salamat. But before that, before ending the video, no, mayroon lang akong isi-share pa sa inyo. Kasi nga, yung ating katawan kasi hindi naman ito ang tunay na tayo. Remember that. Ang tunay na tayo ay ang alin? Yung ating kaluluwa na harap sa Diyos sa oras ng ating kamatayan. Wala pong mag-i-stay dito sa mundo. Tandaan niyo yan. Lahat po, sabi nga ng Panginoon, everything will vanish. Only the Word of God will remain. Ayan. So wala pong maiiwan. Lahat po ay tatanda. Lahat ay maglalaho sa mundo. Yung iba nga, di ba? Yung iba nga, batang-bata pa, paglabas pa lang, wala na, dedo na. So yung ganun. So pahalagahan natin yung ating kaluluwa as we live in this world. Ayan. Wala nang pang masama na ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay busy sa buhay. Pero sana wag nating kalimutan ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin, no? Magkaroon tayo ng utang na loob sa Kanya na siya nagbibigay buhay sa atin. Alam niyo, if you are going to summarize the Bible, you can summarize it in one word, which is ang purpose talaga ni God, bakit kanya binuhay, is to glorify Him. So under the glorification word, lahat po nakapaloob na dyan. So kung gino-glorify mo talaga si God, kung gusto mo mag-glorify siya, di syempre sasambahin mo siya. You will make Him a sure God and a personal God and Savior. Ganun yun. Kung ikaw ay gino-glorify mo si God, ikaw ay hindi mo sisirain ng katawan mo. Ikaw ay hindi ka gagawa ng masama. So nakapaloob lahat yan sa glorification. Sa word na glorify. No? Yun talaga ang purpose ni God. So, alin, sabi ko nga sa inyo, itong ating katawan, hindi ito ang tunay na tayo, kundi ang ating kaluluwa. So, paano ba tayo magkaroon ng tinatawag na assurance of salvation? Of course, kailangan, sabi sa Bible, malinaw po, wala pong tinuturo doon na magpakasakripisyo ka kasi si God lang po ang pwedeng ialay dyan, si Jesus Christ lang, wala nang iba. Hindi mo kailangan gumawa ng mga rituals na kung ano-ano, gumawa ng mabuti, no? Kaya pag may nagtuturo sa inyo ng ganyan, naku, huwag po kayong maniniwala, nawawala ang kaligtasan, gumawa ng mabuti, huwag kayong maniwala para maligtas daw. Huwag kayong maniwala sa ganyan, walang ganyan sa Bible, no? Mga kulto po yung mga ganyan nagtuturo ng ganyan. Kasi ang nasa Bible po ay malinaw. Kung kayo po ay magbabasa ng Bible, malinaw na kailangan para ikaw ay magkaroon ng assurance of salvation, kailangan ikaw ay may faith lamang, no? Manampalataya ka lamang sa Diyos at ikaw ay gagawin mo ang kanyang kalooban. So kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti, meaning to say it's a product of your faith. Pero kung ikaw ay gumagawa ng mabuti pero wala ka pa sa Diyos, ay definitely ano po yan, hindi po yan credited sa God. Okay, so kailangan nandun tayo sa simbahan na nagtuturo ng tamang doktrina, nagtuturo ng tamang salvation para sa ating paghahanda sa ating kaluluwa, no? Yung tinatawag nating eternal life in heaven, no? Sana sama-sama tayo doon pagdating ng panahon. Dalangin ko na kayong lahat ay makakilala sa Panginoon, maligtas tayong lahat, no? Magkaroon tayo ng faith sa ating puso. Magkaroon tayo ng pananampalataya para lahat tayo ay nasa langit, no? Magkaroon tayo ng kaligtasan lahat through Jesus Christ. Wala na pong iba. Have faith in Him. Yun lang po. At magandang araw po sa inyong lahat.